nga pala si Arabella Di Verde. Arabella Di Verde. Okay. Pwedeng, anong pwedeng itawag ko sa'yo? Ara na lang. Ara. Okay, Ara. Kamusta ka naman? Nakapag-breakfast ka ba kanina? Nakakain ka ba ng maayos? Ngayon, okay naman. If tinatanong ko nag-breakfast mo kanina, hindi. Kasi late ako nagising. Late ka nagising. Okay. Yes. So, Ara, ilan taon ka na ba? 20. Saan ka nag-aaral? I'm currently studying at Rizal University. Anong year mo na? Third year college. Third year college. Yes. Oh. So, ano pa lang kinuha mong course sa Rizal University? Bachelor Science in Psychology. Okay. So, kamusta ka naman doon ngayon? Maganda. So far ngayong SEM is na-enjoy ko siya. Oh, natututo ka ng mga ayos? Yes. Okay naman. Okay. So, sabi mo nga nag-aaral ka sa Rizal University at course mo is psychology. Okay naman sa'yo, yun ba yung first choice mo, yung psychology? Personally, yes. First choice ko siya. Okay. So, okay naman siya sa mga parents mo? Okay naman. Wala namang pressure. Pwede mo lang tanungan kung anong nararamdaman mo ngayon na ini-interview kita. Ano feeling mo? Excited and syempre kinakabahan at the same time. Okay. So, balik tayo doon. So, nabanggit ko na okay ba sa parents mo. Pwede ko bang itanong about family background mo? Yes. Okay. Anong name ng parents mo? My father's name is Rolando Tiberdin and my mother is Marisa Tiberdin. Okay. Father mo, anong occupation ng father mo? So, papa ko ngayon is nag-work siya currently sa Makati. Makati. Yes. Okay naman kayo? Okay naman. Yung relationship niyo, okay naman? Yes. Super close. Super close. Yes. From 1 to 10, gaano kayo ka-close? 8? 8. Yes. So, paano naman yung dalawang tira? Siyempre, may mga time na are not okay. Like, hindi okay na I mean, in a bad way. Parang, siyempre, parang hindi lang masyadong minsan nag-communicate. Kasi, tulad na? For example, may mga times na hindi kami masyadong nag-usap siguro na rin kasi ako more on phone, gano'n. Tapos siya may sarili din siyang mundo, gano'n. Ano mga pinagkakaabalahan ng dad mo kapag may sarili siyang mundo? Boxing, gano'n. Sa cellphone niya, like that, scrolling in Facebook, gano'n. Okay din pala yung mga ginagawa niyo. Yes. So, yung sa, di ba, inas kita 1 to 10. Yung sa 8 na yon, ano yung pinakagusto mong banding nyo ng dad nyo na sobrang napapakita mo yun yung love mo yun yung love mo na napapakita? Siguro yung mga times na nagjo-joke kami sa isa't isa, nagtitiktok kami, gano'n, inaasar namin si mama, gano'n. Yun na yung nagiging, yes, banding namin. Okay. So, lumaki ka ba sa parents mo? Yes. Okay. So, growing up with your father, ano yung pinaka-best memories na hanggang sa pagtanda, hindi mo makakalimutan? Siguro may mga times na bata pa ako kasi nung bata ako, sobrang spoiled ko sa kanya. Parang lahat ng gusto ko, kahit wala na siya, binibigay ko. Siguro yun. Ano yung pinaka nabigay niya na kahit walang-wala na siya dahil sinabi? Siguro pag sa province kasi parang merong Natasha, yung gano'n yung mga like that. Natasha, mga yun, Avon, gano'n. Kasi ako mahilig ako mag-order. Tapos yun, sige order ka lang, bibigay ko. Parang gano'n. Parang love. Yeah. Okay, so lipat naman tayo sa mom mo. Anong occupation mo? Ngayon, nagtitinda siya. Nagtitinda ng mga gulay. Ay, wow. Saan place? Sa may Bono. Okay, kamusta naman yung business niyo doon? Okay naman. Nakikita ko naman na napuprovide niya naman yung mga needs namin. Especially sa baon ko. So, okay naman.
Yung kayo ng mom nyo, kamusta kayo? Kami ng mom ko, so far, close din kami. Parang nasasabi ko sa kanya yung mga rants ko sa buhay, ganyan. Pero meron din yung mga time na kinikip ko para sa akin. Pero overall, maganda yung relationship namin. Maganda naman. So, kung i-rate siya from 1 to 10, gaano siya kaganda? Siguro nasa 8 din. Nasa 8 din. Yes. Paano naman yung dalawa ulit? Siguro yung mga times na hindi kami nagkakasundo lang. Siyempre, mama siya, ganun, parang mabunga nga, ganun. Parang doon kami hindi Dahil nagkakasundo. doon. Pero sometimes, alam ko naman na phone. Okay, sabi mo nga na from 1 to 10, 8 yung okay, yung pinaka-okay. So, ano yung pinaka masaya yung para sa'yo is the best memories with your mom? Siguro yung pag nag-usap kami about lang sa personal life ko, gano'n, na-share ko kung sino yung mga crush ko, yung mga gano'n. Yung parang mga ganong moment, yung parang mga na-stress mo sa ganito, yung parang gano'n. Okay. So, napifeel mo naman na nandyan yung mom mo emotionally? Yes. Okay. So, next naman is yung sa mga kapatid mo. Kamusta ka sa mga kapatid mo? We are so close din talaga. So close? Yes. Pwede ko bang malaman kung ilan kayo magkakapatid? 5 kami magkakapatid. Right. So, sa 5 na yon, sino yung pinaka-close mo? So far ngayon, si Rain, yung pangatlo. Yung pangatlo? Yes. Okay. Pwede ko bang malaman simula panganay hanggang bunso? Yung panganay namin is si Ate Ruby. And pangalay si Ate Judy. And si Rain. Ay, hindi. Ako muna. Okay. Si Rain kasi Raven. Okay. Punta tayo kay Ate Ruby. So, anong full name ni Ate Ruby? Ruby Mar. Berdin. Berdin. Ilan taon na si Ate Ruby? Nasa 28. 28? Yes. May work na ba siya? Yes. Sa Taiwan. Taiwan? Wow. May sarili na ba siyang family or? Wala. Wala? Yes. So, kamusta naman yung relationship mo kay Ate Ruby? Close din kami. Yes. Ang bonding namin is kumain sa labas. Kumain sa Yes. Mag-order sa Shopee. Sarap. Like, kumain sa Samgyup, mga ganun. TikTok. Okay. So, sa mga memories mo with your Ate Ruby, ano yung the best para sa'yo? Siguro pinaka-the best sa akin kay Ate Ruby is pag pinag-uusapan namin yung mga problem namin sa life. Like, for example, sa school or sa mismong family or sa mga cousin, ganun. Parang napag-uusapan namin yan. Parang doon ko makikita na we are so very close kasi na-open namin yung mga ganun bagay. Ang swerte mo naman sa ganun ate. Yes. Okay, so, kamusta naman sa napapansin mo, kamusta sa'yo si Ate Ruby? Okay naman. Kasi yun nga, nabanggit ko din na close talaga kami. Parang lumalabas kami. Ganun. Alam mo yung mga girly out. Parang pupunta sa Watson, ganun, ililibig ka niya, ganun, kakain, ganun. Parang gandang ban. Okay. So, okay naman. Okay na okay talaga kayo yan. So, next is kay Ate Joby naman. Okay, kamusta naman ang relationship nyo ni Ate Joby? Okay din. Kasi talagang kami magkakapatid. Close talaga Close kami. Yes. Mas lalo na pag kay Ate Joby is when it comes to K-pop. Kasi talagang fan kami ng isang boy group sa Korea which is BTS. Talagang nag-click kami sa ganung bagay. Pero at the same time, nag-click din kami sa mga like for example, pag-o-open up ng mga stress sa buhay, like that, yung mga problems, mga ayaw mo, ganun. Talagang close kami. Super close. Yes. By the way, pwede ko malaman kung anong full name ni Ate Joby? Sa Ate Joby is Joby Mar. Liberty. Oh, Yes. ilan taon na si Ate Joby? 27. 27. Yes. May siya, sarili ng family or? No, wala. Ang trabaho siya? Yes. Anong trabaho niya? So, for ngayon, ang kaka-hard niya din. So, wala akong masyadong background ngayon sa Okay. As long as may engagement kayo, okay ka na. So, kanina nabanggit mo, may favorite kayong boy band, BTS. Ano ba yung bias nyo doon? Sino ba? Si
bias niya ay si Jin. And ako naman si Jung. Hindi naman kayo nagkakaaway kung sino-sino. Hindi naman. Pero pag may umaway sa BTS, talagang aaway natin. Okay. So, okay pala ang relationship niyo. Commercial na tayo. So, Yes. tanongin mo na kita anong nararamdaman mo. Ngayon, excited. Excited Parang, ulit. engaging din. Okay. So, next naman tayo is yung, di ba, ang next kay Ate Ruby si Ara, which is ikaw. Next is si Rain. Okay. Anong full name ni Rain? So, mahaba. Rain, Hazel, Joy, Rain. Mahaba nga. Yes. Ilan taon na si Rain? Si Rain, nasa 14 siya ngayon. 14. Yes. So, nag-aaral pa? Yes, nag-aaral siya. Saan siya nag-aaral? Sa Hulo. Hulo? Yes. Anong grade niya? Grade 8. Grade 8. So, kamusta naman kayo ni Rain? Ni Rain. Ni Rain. Okay kami. Parang ngayon, yung nabanggit ko kanina na siya yung close ko ngayon na sa aming magkakapatid. Okay. Ano yung pinaka bagay na sobrang nag-click kayo nito ni Rain? Siguro sa pagpunta sa church, ganun. Kasi we are so active when it comes to serving God. So, doon kami nag-click. Sabay kami pupunta sa church, ganun. Minsan ako nang una, ganun. Yun. Ayun na yung banding. Yun yung banding namin. Okay. So, knowing your brother, ano ba yung pinaka gusto niya sa life? Ano ba yung maging gusto niya para sa'yo is okay na okay? Si Rain, gusto niya maging architect. Wow. Yes. Which is, okay naman sa Okay sa'yo. And okay din sa family niya. Kasi, ang family ko is, hindi naman sila yung parang kung ano yung gusto namin is against sila. Sila yung free na, okay, kunin mo kasi dyan ka okay. Diyan ka masaya. I will support you. Ganun. Ganun silang parents. Okay. So, overall, okay naman kayo ni Ray? Yes. Okay. Ano yung, di ba may mga childhood memories kayo? Ano yung pinaka-favorite mong memories with Ray? Siguro pag nung bata-bata kami, yung naglalaro kami ng luto-lutuan. Kasi sa probinsya, mahilig kami doon, yung kukuha kami ng plastic, tapos lalagyan namin ng mga dahon, ganun. Para, yun. Siguro yun yung pinaka-favorite ko. Tapos isa pa, yung naliligo kami ng ulan. Ng ulan? Yes. Buti pinapayagan naman kayo maligo ng ulan. Yes, pinapayagan kami. Parang yun na din naging bonding namin. Talagang okay yung childhood memory. Yes, okay. Okay. So next naman is yung bunso, si Raven. Kamusta ka naman bilang ate kay Raven? Pag minsan si Raven, hindi siya nakikinig sa akin. Ewan ko, baka parang feel niya kasi pag nagagalit ako, hindi ako seryoso. Parang tinatawanan niya sa lahat ng bagay. Kasi sinasabi nila pag nagagalit ako, parang hindi ko bagay. Parang natatawa lang sila. Natatawa lang? Yes. Pero pwede ko munang malaman kung anong full name niya. Raven J. Baby. Ilan taon na si Raven? Ngayon nasa 7 siya. 7. So, Yes. nag-aaral din? Yes. Anong grade niya na? Grade 2. Grade 2. Okay. So, balik tayo dun sa nabanggit mo kanina, which is yung kapag nagagalit ka is tinatawanan ka lang. Yes. Itong batang, anong klaseng bata si Raven para sa'yo? Siya yung tipong napaka-spoil. Siguro baka may fault din kami kasi masyado naming binibigay lahat ng gusto niya. Kaya parang hindi na siya nakikinig minsan sa amin. Or wala na siyang takot sa amin. Pero as ate, mabait naman siya, loko-loko ba or what? Asaway? Minsan siya, sweet siya, pero minsan loko-loko siya. Alam mo yun, pag bata talaga, paiba-iba ng mood. Kaya hindi mo rin matansya. Sa bagay. Okay. So, tapos na tayo sa mga kapatid mo, Pina. So, pwede ko bang malaman kung nakakasama ba yung mga tita-tito mo, gano'n? So far ngayon, ang nakakasama ko lang is yung pinsan ko, then yung ibang tita ko, kasi nasa province sila lahat. Oh, okay. Yung mga pinsan mo lang. Kamusta ka naman bilang pinsan sa kanila? I think
okay naman yung relationship natin. Okay din. Yes, parang nagkakausap naman kami, ganun. Parang close naman kami, ganun. Pero meron lang talaga yung ibang mga pinsan ko na hindi ko masyadong nakaka-interact or hindi nakakausap. Okay. Pwede ko mong malaman kung sino yung pinaka-malapit sa puso mo na pinsan mo? Siguro ngayon, ang pinaka-malapit is si Ate Aliyah. Kasi siya yung malapit sa akin. Ate Aliyah. Okay. Pwede ko bang malaman ang full name ni Ate Aliyah? Aliyah Pidulay. Ilan taon na si Ate? Ngayon, nasa 23 siya. 23? Yes. So, working student or nag-work? Actually, kakagraduate niya sa RTU. RTU? Anong course ni Ate? Business account. Okay. So, eto ay super close kayo? Yes. Gaano ka-close? Yung tipong talagang sobrang close kasi talagang nasasabi namin lahat ng secret ng bawat isa. Parang memorize namin yung bawat isa. Parang kilos ko lang, ganun. Parang alam namin. Kaya sobrang close. Sobrang close. Yes. Okay. So, lumaki ka ba nakasama tong si Ate? Hindi. Parang ngayon lang talaga ako siya nakasama ng sobra kasi lumipat kami ng Manila. And siya is laking Manila. Laking ako, Manila. yes. Ako laking probinsya. Oh, okay. So, nag-click agad nung Yes. lumipat kayo dito. Okay. So, maganda rin yan dahil pag uwi mo, meron kang kasangga na, ate, ganyan, malungkot ako, masaya ako. Parang gano'n, masarap sa feeling na may uuwian kang gano'n. So, tapos na tayo sa mga family mo. So, nabanggit mo yung mother, father, mga kapatid. Next naman is sa'yo naman. Ready ka na ba? Ready? Kamusta? Kamusta ang iyong So far ako ngayon, okay naman ako. Yeah. Masaya. Ganun. Okay. Okay. Pusin tayo sa'yo. Okay, Ara. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino si Ara sa bilang mag-aaral mo? Mag-aaral? Mag-aaral? Siguro may mga time na tinatamad talaga ako. Oo, may mga time na tinatamad ako. Pero meron din yung time na parang gusto kong mag-aral. Depende sa mood ko. Depende talaga sa mood. Bakit ka tinatamad? Hindi ko lang, siguro tinatamad ako kasi feel ko may time pa ako. Parang ganun, parang hindi pa malapit yung deadline. Kaya hindi ko kaya siya gagawin. Ganun. Parang kumaga ini-enjoy mo muna. Yes. Okay. Sino naman si Ara bilang anak? Anak? Masasabi kong okay naman. Kasi parang wala naman silang nakikita mali sa akin. Siguro isang factor na din yun na nagsiserve ako kay God. Kaya parang hindi rin ako yung tipong tao na all out sa galaan. Like, hindi yung, sa galaan na yung parang inuman, yung ganun, yung mga bad influence. Kaya, sa tingin ko okay naman. Pero pag, syempre may mga time din na tinatamad talaga ako. Kaya pag minsan napapagalitan din ako sa bahay. Okay lang yun. As long as masaya ka. Diba? Okay. So, Ara, nabanggit mo kanina na psychology. Ito ba yung first choice mo? Yes. Personally, first choice ko. First choice mo talaga. Ano yung professional na kukunin mo in future? Feel ko, doon ako sa may clinical. Clinical? Yes, kasi gusto ko talagang mag-explore sa banda, sa hospital, yung sa ward. Yes, parang gusto ko makita yung mga, kung paano mag-act yung isang tao na may sakit, ganun. Parang pag nai-imagine ko siya, tapos nasa ward ako, parang na-excite ako, parang ganun, parang basta na-excite ako, hindi ko alam kung paano ko i-explain yung excitement na naramdaman ko, pero overall na-excite talaga ako. Okay, na-excite ka. So, mas okay yun kasi na-excite ka. So, ibig sabihin, gusto mo talaga yung field na to. So, may any inspiration ba or nalaman, kung paano mo nalaman ng psychology nito? Good question. Nalaman ko siya sa tita ko kasi nung time na yun, nagkwento siya about sa psychology. Especially sa mga about sa sakit na, sa mental disorder. Parang
nainganyo ako na, parang maganda yung BS Psychology. Parang hindi ka lang matututo sa sarili mo, pero matututo ko din sa iba. Kasi di ba parang may makukuha kang knowledge about sa kanila na parang maiintindihan mo sila. Exchanging, ano? Yes. Parang maiintindihan mo sila na parang okay siya. So, okay naman sa parents mo na ito yung kapatid mo. Okay naman, pero nung una talaga parang si father ko is parang nag-hesitate siya na parang yes, parang kasi di ba when it comes to psychology, parang wala silang masyadong about knowledge, about psychology. Parang pinakasikat talaga is mga architect, engineer. Yung kung ano lang yung yes, parang teacher, ganun. Parang sinabi nila, parang tinanong nila ako na parang anong break mo as a psychology? Ano mong kuha mo yun? Pero ako naman, parang na-explain ko sa kanila na sobrang lawak ng field ng psychology. Kung gugustuhin ko, pwede akong mag-law. Kung gugustuhin ko, pwede akong mag-teacher. Pwede akong maging psychologist. Pero sobrang lawak. So, explain ko naman sa kanila. So, okay naman. Okay naman. So, after mo ma-explain sa dad mo, doon na nagbago na ka-isip? Yes. Nabago. Parang okay na sa kanila. Okay naman. Buti naman kung gano'n, mas okay yung support nila sa'yo. So, kamusta naman yung pag-aaral mo ngayon? Third year ka na, malapit na ang OJT. Anong mga pakiramdam mo? Personally, ako na-excite talaga ako. Mas lalo pag yung OJT namin is talagang sa hospital, sa ward talaga. Talagang na-excite ako. Ewan ko, parang andun siguro yung passion ko. Parang gusto ko talaga doon. Gusto ko talaga doon. So, okay yun kasi sobrang gusto mo talaga. Pero ngayon ba, nakakaranas ka ba ng pressure or stress? Para sa family ko, walang pressure. Pero baka siguro sa sarili ko na lang. Parang nape-pressure ako sa paligid ko. Parang nakikita mo silang prosigidong mag-aral. Pero syempre, gugustuhin ko rin maging prosigidong mag-aral. Pero alam mo yun talaga, yung andun yung pressure sa paligid. Parang hindi mo maiwasan. Hindi mo maiwasan. Yes. So, paano mo to na-handle? Na-handle ko siya personally. Nagsisik ako ng guidance sa mas nakakatanda sa akin. For example, sa church family ko, gano'n, or sa friends ko, gano'n. Parang doon, parang mas nakahugot, parang mas sa kanila, parang nakahugot ako ng strength. Gano'n. Lakas ng loob. Yes, lakas ng loob. Okay. So, nabanggit mo na medyo na-pressure ka. Sa stress naman tayo. Kamusta ka ngayon? Stress ba? Stressful ba yung ano? So, for sa ngayon, hindi naman. Parang nakaka-handle ko pa naman siya para sa akin na parang yung stress level ko, na-handle ko pa naman siya. Kaya okay. Okay lang. So, okay. Kamusta ka naman sa mga blackmates mo, sa mga classmates mo ngayon? Kamusta ka? So, ngayon wala naman ako nakikita na hindi maganda. Kasi yung iba sa kanila naging classmate ko naman na dati. Pero yung sa iba naman, parang bago pa lang sila. Kaya okay naman yung relationship ko Okay sa naman. kanila. Yes. So, maayos naman. Sa mga prof naman, kamusta? Okay, parang sobrang happy ko kayo sa mga prof ko. Kasi parang talagang natututo ako sa kanila. I mean, talagang engaging sila kung magturo. Parang ang gaganda ng mga example nila. Talagang may inspire ka pag nagkukwento sila. Yes. Ano yung pinaka tumatak sa isip mo na sinabi mo na inspire sila? Ay, nakaka-inspire sila. So, ano yung mga tumatak sa isip mo na sinabi nila? Tapos, ganito, sana ganito in perfect time, ganon. Ano? Siguro yung isa talaga, about talaga siya sa assessment. Yung isang prof namin is kinakwento niya yung about sa mga karanasan niya sa mga naging na-interview niya or mga naka-counsel niya. Parang doon, parang na-inspire ako na parang sobrang ganda. Parang na-excite talaga ako doon. Kaya Napalawak na yung isip mo? yes, parang doon talaga, parang yun na naman yung isang naging dahilan kung bakit parang nasa tamang course ko. Parang napapaganon na. Parang dahil sa sinabi niya? Yes. So, okay naman yung mga prof. And may friends ka ba sa psychology field?
Yes. Kamusta sa'yo ang mga kaibigan? Sobrang helpful nila sa akin. Kasi ako yung, personally, ako yung tao, hindi ko kaya mag-stand out sa isang class nang wala akong kakilala. Kailangan kong mag-rely sa kanila para maboost yung confidence ko. Kasi hindi ko kaya nang mag-isa lang. Kaya need ko sila para, ayun, maboost yung confidence ko, ganun. Kasi parang mas panatag ako kung may kakilala ako or close ko. So, kailangan talaga may kasama ka, ganon. Yes. So, kamusta naman si Ara bilang kaibigan? Super nakikita ko, okay naman yung relationship namin. Parang nasi-share namin yung mga gusto namin or yung mga ayaw namin. Parang ganun. Kaya sobrang feel ko sobrang close na din namin kasi kahit pagtae, sorry sa word nasasabi namin. Kaya feel ko, yeah, sobrang close namin. Sobrang close yun. So, okay naman yung okay yung engagement mo sa araw-araw. Wala namang any away. So, parang naman ako nakikita ang away. Hindi naman nakaka-encounter ng gano'n. Siguro, ako, sa akin, walang away. Baka iba sa kanila, may away. Yes. Okay, so, okay naman. Okay din ang relationship. Yes, okay. Okay. So, balik tayo sa self mo. Okay. So, can you describe in 3 words kung sino talaga si Arabelle? Family-oriented. Ano ba? Genuine. Genuine in a way na Parang genuine in a way na parang ano ba? Sa friends, ganun. Pinapakita ko kung sino ako. kung sino talaga. Kung sino talaga ako. Siguro, parang napapakita ko naman. Minsan nga, lutang pa ako. Anyway, tapos, God-centered din. So, ayun. So, nabanggit mo na God-centered ka. May ano ka ba, ano pa lang religion? Christian. Born again Christian. Born again. So, tuwing kailan yung parang church time? Meron kami Wednesdays, D-group sa Macdo Barangka. And Saturday, meron ding children. And yung Sunday, 2 p.m. siya at DM Center, Madali. So, kamusta naman yung schedule ng school mo saka sa church mo? Okay siya, namamanage ko. Parang wala namang conflict. Wala namang Yes. conflict. So, kamusta si Ara bilang isang church member? Sobrang active ko. To the point na may position ako sa church namin. Kaya talagang I love serving God. Parang na-enjoy ko siya. So, pwede ko malaman kung anong position mo? So far ngayon, sa church namin, isa akong YC, youth coordinator. Okay, so masaya ka naman. Masaya naman. Parang nagagampanan ko naman yung role ko as a YC. Rate from 1 to 10, gaano mo na-enjoy yung pag-church? Hindi lang 10. Parang sobra. Kasi Sobra pa sa 10. Sobra pa sa 10. Kasi wala, na-enjoy ko pag nagsiserve ako kay Lord. And na-enjoy ko din makipag-interact sa mga church family ko. Mas lalo if may na-share silang problem nila sa buhay, ganun. Parang na-share ko din yung problem ko sa kanila, ganun. Kaya, I love serving God talaga. Parang, yes, parang isa rin siya sa mga priority ko. Si God. Yes, si God. Si God talaga. Okay, so this is the last question. Kung hihiling ka kay God, ano yung hihilingin mo at bakit? Siguro, kung may isang hilingin kay Lord is about sa family ko. Extend nila yung life ng mother ko and father ko kasi syempre hindi naman na bumabata, parang tumatanda naman na parang ang gusto ko nangyari parang Lord, parang extend their life para makasama ko pa sila, makabanding ko pa sila and makita pa nilang makagraduate ako and mabigay ko, masuklian ko yung mga gusto nila. Mga gusto nila. Okay.
So, ang ganda ng mga kwento mo, nakaka-inspire, tulad ng mga binibigay mong example. So, hanggang doon na lang siguro. Salamat sa pagkukwento at pagbibigay ng information. Thank you! Thank you.